Church, Reverend Banibus Ramos. Thank you po. Tayo lahat ay tumayo. Palakpakan natin si Lord. Yan. Alright. Magandang gabi po sa bawat isa. Before we continue, let's open our Bible sa Romans chapter 12 verse 15. Romans chapter 12 verse 15. And we're gonna study one thing, being joyful. Alright? May kagalakan dapat lagi tayo. Ano man ang sitwasyon ng buhay, lumapagod, may kagalakan dapat. Sabi mo sa kanila, masaya ka yata eh. Tapos ngitaan mo. Yan, masaya ka, di ba? Romans 12:15. Sabay-sabay natin babasahin. If you're ready, can we read it all together in 1, 2, 3, go. Rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Tayo lahat ay manalangin. Bigyan natin ng galang ang salita ng Diyos. Panginoong Jesus, nagpapasalamat po kami sa iyong salita. Turuan mo kami lahat. Tanggalin mo lahat ng aming mga alalahanin, isipin, aming puso na mabigat. Sa oras na ito, hayaan mo ang iyong kagalakan ang sumagana sa bawat isa. Sa aming paglabas, tinugon mo na ang aming mga problema. Lord, walang isa man sa amin ang hindi mo katagpuin ngayong gabi. Purihin ka. Salamat sa kalakasang aming tatanggapin. Salamat, Lord, sa pagpapalang tinugon mo sa buhay namin. Purihin, parangalan ka sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Tayong lahat ay makakaupo. It's just a quick word, so don't miss every word na sasabihin ko ngayong gabi. Ready na tayo lahat? Amen. If you're ready, can you say to your neighbor, I'm ready? Alright. There are people, the reality in life, gusto ko po kagad magsimula sa ganitong bagay, ang katotohanan ng mundo at ng buhay natin, hindi lahat ng pumapalakpak para sa'yo ay talagang nakasuporta sa'yo. May mga pumapalakpak, pero deep inside, ang gusto nila bumagsak ka. Pero may kilala ba kayo na ang gusto sa tao bumagsak? Meron. Tawag sa kanya, Satanas. Ang tao na anak ng Diyos, ang gusto ng kaaway sa kanila is to, John chapter 10 verse 10, the enemy came to kill, steal, and destroy. Ayaw niya masaya ka. Pero hindi ganun ginawa ng Diyos ang tao. There's a longingness for people in people's heart to find joy. Yun sabi ng Ecclesiastes eh. Okay? Sabi ng Ecclesiastes chapter 3, nilagay talaga ng Diyos sa puso ng tao na hanapin ang kagalakan. At panghabang buhay nila ito, hahanapin hanggat wala sila sa Diyos. Ito ang nakakalungkot, hindi lahat ng pumapalakpak, ngumingiti sa iyo, cheering and rooting for you to win in life. Marami dyan, pumapalakpak lang kasi on good terms ka, pero inaantay kang mag-fail. At masaya sila pag nag-fail. Sorry, pero yun ang katotohanan ng buhay. Masakit man, pero totoo yun. Anong kailangan natin gawin? Kailangan paligiran natin ngayon ng ating sarili ng mga genuine people na walang interest sa atin or walang magigain sa atin. Just gusto lang nilang mag-succeed ka. Are there people in your life na walang gain sa'yo pero gusto ka mag-succeed? Meron ba mga tao sa paligid mo na nakasuporta sa iyo pero wala naman silang napapala pero ang gusto lang nila talaga magtagumpay ka sa buhay? Kung meron, you are a blessed person. Now, number 1 na kailangan natin maintindihan, may tamang postura ang puso. Ang sabi doon, rejoice with those who rejoice. Kung gusto natin ng isang masayang buhay, kailangan, sabi dito sa Romans chapter 12 verse 15, rejoice with those who rejoice. Ito yung unang mong matandaan. I will still be clapping until it's my turn. Okay? Anong ibig sabihin nun? Even if they don't clap for me, I will still be clapping for people. It gives you joy na maging masaya ka para sa iba. Kahit hindi sila pumapalakpak para sa'yo. Ngayon, bakit? Kailangan maintindihan natin to. Kasi kapag ka nagkaroon ng onting inggit sa puso mo, papatayin na kagad yung kagalakan sa'yo. Pag hindi mo kayang maging masaya para sa iba,
walang kagalakan para sa sarili mong darating. Amen. Sabi ko sa inyo, mabilis to. Number 2. Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 10. There, two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help other up, but pity anyone who falls and has no one to help them up. Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 10. Kawawa ang taong walang tutulong sa kanya pag siya'y bumagsak, pero ang isa na may kasama pang isa, may katuwang sa buhay, ay pinagpala dahil kapag pagod siya, may magpupush sa kanya para magpatuloy. At meron naman siyang motivation para magpatuloy. Kasi meron siyang kapartner. Now, ano ibig sabihin nito? Look for people who would push you back and will always get your back. Number 2, maghanap ka daw ng mga tao na lagi tutulak sa iyo kaysa hawakan ka at hataking ka. Pigilan ka sa buhay. At tignan mo lagi kung sino yung mga taong nakaalalay sa iyo, ano man ang pagod. Tanong, meron bang ganyan sa buhay natin? Kung wala, maghanap ka ng totoo. Amen. Wala na akong kausap. Bakit kailangan natin ng lagi tumutulak sa atin? Minsan, sa mga Kristiyano, ang tingin nila sa pagtulak sa kanila, kailangan lagi comfort. That's not true. Kung gusto mo ng joy, may mga taong magpupush sa'yo for you to be better kahit masakit. Meron ba talaga sa Bible na ganun, Pastor? Nagtutulak ng mga tao at nag-i-encourage ng tao, pero masakit ang words nila at parang hindi ko gusto yung naririnig ko, meron. Sabi mo sa akin, meron ganun. Bakit? Ang sabi ng Proverbs chapter 27 verse 17, basahin natin para makita natin, meron palang ganon. Minsan masakit ang motivation, minsan masakit ang correction, pero yung sakit na yun, ikaayos at move forward ng buhay natin. Ito sabi ng Proverbs chapter 27 verse 17, iron sharpens iron and one man sharpens another. May kiskisan dapat, may friction dapat. Kapag walang friction, walang pag-unlad. If you go along, one day you're gonna fall apart. Pag okay lang at walang correction, one day, babagsak na lang. Pero okay lang yung merong kumikiskis sa iyo dahil tutulis ka at merong kang patutunguhan. Kaya tanong, may nagko-correct ba sa buhay mo? Kapag may nagko-correct sa buhay mo, may joy na darating dahil yung kanilang correction hindi beneficial sa kanila, para lang sa iyo. Palakpakan natin malakas ang Panginoon. Pangatlo. Ano yung pangatlo? Ito, ang sabi ng Proverbs 17, verse 17. A friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity. Proverbs 18:24. One who has unreliable friends. Proverbs 18:24. Pakinggan nyo ito ha. Baka may mga nasa circle kayo, pero hindi tama. Tignan nyo, yung kaibigan nyo ba nandito sa church? Kaibigan nyo umate ng church, pero wala ngayon dito. Iwan nyo na. Nasaan sila? Ang ginagawa nila? Busy po eh. Saan? Kapag hindi mas mahalaga si Lord sa kanila, ewan ko anong mahalaga sa kanila. Kung si Lord hindi mahalaga sa kanila, huwag kang umasang mahalaga ka sa kanila. Masakit, pero totoo. Uulitin ko ha. Kung si Lord hindi mahalaga sa kanila, huwag kang umasang may halaga ka sa kaibigan mo. Wala nang umimin. Proverbs 18:24. Hindi ko sinasabi ito sa sarili kong salita. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. A man, ilibahin mo yung translation na. Ito ang translation na gusto natin. One who has unreliable friends soon comes to ruin. But there is a friend who sticks closer than a brother. Bakit? Kailangan
yung kaibigan ko o yung mahal ko sa buhay, love si Lord at hindi nawawala sa church? Bakit? Anong joy na maidudulot sa akin nun? Paano, Pastor, yung sinasabi niyo na joy na dumadating sa buhay ko sa magitan ng kaibigan na masigit ang Diyos sa Kanya? Kasi walang reliable na masasabi ang isang tao na hindi sentro ang Diyos sa buhay niya. Walang isang bagay na maiaambag sa iyo ang isang taong hindi sentro ang Diyos sa buhay niya. Dahil ang sasabihin niya, emosyon at sariling utak. Pero kung ang Diyos ang nasa buhay niya, tiyak, maayos ang patutunguhan mo. Kaya, sino dito nakakasunod? Pangatlo, kailangan maintindihan natin, look to those people who will always recognize you. Kailangan mong makita yung mga taong laging nakikita ang tunay mong kalalagayan. Magkaiba yung nalalaman lang. Kasi pwede mo sabihin, okay lang ako. Pero alam dapat ng tao na yun na kailangan mo na ng panalangin, kailangan mo ng rebuke, kailangan mo ng encouragement. Ang tanong, bakit, Pastor? Kasi kapag nasa state ka na ikay malungkot at walang magpalakas sa iyo, walang joy na darating. Pag kailangan mo ng rebuke at kailangan mo ng pag-aayos sa buhay, tapos walang magagano sa iyong kaibigan, hindi dadating ang joy sa iyo. Magpapatuloy ka at babagsak ka. Lahat na nakakasunod, say amen. Respect people who never forgets. Lagi mong mahalin at respetuhin yung mga taong hindi ka nalilimutan. Recognize those people who is always there for you. Andyan pa ba kayo? Number 4, and last na ito. Gusto natin ng joy, balikan ko lang gusto natin ng joy, kahit hindi mo pa panahon ng pagpapala, pumalakpak ka para sa iba. Hindi darating ang inggit sa buhay mo. Palakpakan natin si Lord. Pangalawa, gusto mo ng joy sa buhay? Kailangan mong humanap ng taong lagi kang itutulak. Lagi nagbibigay sa iyo ng encouragement at ng strength. Hindi porke nakapaligid sa iyo, nakasupport sa iyo. Pangatlo. Ano daw yung pangatlo? Look for those people who will always recognize you. Yung makikita ang tunay mong kalalagayan. Bakit daw? Kasi kailangan mo ng tiga kiskis, hindi tiga paddle sa baklang, tiga alo lagi. Minsan kailangan mo talaga ng straight to the point. Sobrang mahal ka niya, hindi niya gustong mapahamak ka. Kaya kahit masakit, sasabihin niya sa'yo. Last. Andyan kayo? Respect people who don't disregard you no matter what. Galangin mo yung mga taong hindi ka babaliwalain ano man ang maging katayuan mo sa buhay. Hebrews chapter 13, verse 16. And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Philippians chapter 2, verse 3. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself. Number 4, ano daw? Huwag nating kalimutan ang mga taong hindi tayo binaliwala. Who doesn't disregard us. Bakit? Yun din ang sabi ng salita ng Diyos. Kung gusto mo talagang sumaya ang buhay, kailangan mo ng mga tao na makikita mo na may dinutulong sa'yo kahit in the smallest way. And most of the time, ang dinidisregard natin, nandyan kayo, kaya wala kang joy, yung pinakamalapit sa'yo. Hindi mo ma-recognize yung tatay mo, yung nanay mo, yung kuya mo, yung ate mo, hindi mo ma-recognize yung mga tao na pinakamalapit sa'yo. Bakit? Kasi nakasanayan mo nang nandyan sila.
yung mga kaibigan ka lagi nandyan, don't disregard them. Sino dito nakaramdam na naman disregard? Sino dito thankful kasi nung time na parang hindi siya napapansin na kahit sino, pinansin siya? It brings you joy. Importante yon kasi kapag ikaw ay napansin sa iyong maliit na nagawa, dumadating ang kagalakan. Pero kapag hindi naman, okay, gusto ko marinig nyo ito, joy killer ka. Ikaw naman ang pumapatay ng joy ng iba. People don't need always recognition. Hindi natin lagi kailangan recognition. No. Pero hindi mo kawalan mag-recognize ng people. Ang sabi ng salita ng Diyos, give honor to those whom honor is due. Magbigay ka ng parangal, paggalang sa mga taong karapat dapat lang bigyan ng parangal o paggalang. So, have you ever thank or just respect and recognize the people supporting you and people around you? Kasi kung hindi, malamang kaya hindi mo naranasan yung joy. A simple thank you could turn everything around. Naintindihan natin? Tingnan mo yung nasa paligid mo, kailan mo nasabihan ng thank you yan? Madalas, sobrang lagi nyo kasing kasama, nakikinig kayo, even in leadership, kahit sa leadership, kahit sa mga kananayang katatayan natin, dahil laging kasama, hindi na masabihan ng thank you. Uy, thank you para tuloy, boss. Ano nangyayari? Namamatay yung joy. Gusto natin magpatuloy yung joy? Recognize people. 4 lang yung bagay na yan. Hindi na patatagalin. Gusto kong umuwi tayo na maayos yung buhay sa atin. Sometimes, we go to church, imagine this, at ito isa sa mga joy killers natin. Andyan kayong lahat? Pupunta ka ng church, gusto mo ng revival. Totoo, sino dito nag-aas ng revival kay Lord? Hindi ka naman nagpe-pray sa bahay niyo, gusto mo niyo dito i-revival. Hindi mo naman siya sinisik sa personal time mo, tapos pagdating dito, gusto mo kausapin ka niya. Parang ganito, magkasama na kayo sa bahay. Tapos lumabas kayo ng iyong kaibigan o ng iyong asawa. Paglabas mo, gusto mo mag-usap kayo na sobrang sweet. Sa bahay niyo, hindi naman kayo nag-uusap. May naintindihan kayo? Gusto kong sabihin sa inyo yan, bakit? Kasi yung preaching natin ngayon, gusto ko ng joy sa buhay natin. Yung iba punta dito, parang hindi ako nasatisfied sa midweek. Kasi walang altar call, parang walang joy. Hindi ganun yung nakasanayan ko. Bakit? Kasi hindi mo nakita si Lord doon sa preaching? O dahil sa bahay pa lang, hindi mo na siya hinahanap? Gusto mo ng tunay na joy, ito yung pupunta ka dito, araw-arawin mong hanapin si Lord. Sa bahay pa lang. Pagdating mo dito, lahat na sinasabi ni Pastor, Amen. Lahat na sinasabi ni Pastor, oo nga. Ang revival nagsisimula sa puso, sa sarili, sa bahay. Pagdating dito, manifestation na lang. Kaya kahit matapos yung preaching na tinuro ni Pastor Boss ngayon, kompleto yon. Hindi mo kailangan manghisay. Hindi mo kailangan maslain. Ang kailangan mo, tunay na encounter kay Lord. At ang higit sa lahat, gusto mo ng joy. Hanapin mo lagi si Lord. Si Lord ang tunay na kagalakan ng tao. John chapter 10, verse 10b. But I have come to give you life, and that your life may be full. Sa ibang translation, I have come to give you life, and that your life may be in joy. Sa ibang translation, that your joy may be complete. Ang hanapin niyo si Lord kasi siya talaga may kagalakan sa atin. Amen. Tayo lahat ay tumaya. Malakas na palakpak sa Panginoon. You're not disappointed. You're not lonely, and you are not